Ito, napaka-importante ho na ito, ha? Kasi dito nila babaliin yung kay Remulla o kay Romualdez, malamang dito baliin ni Remulla. Nagigets nyo? Kasi dito napaka-importante nating tignan ng buong buo yung nangyayari. Si Zaldico, agad-agad may warrant na. Si Romualdez, wala pa. Which is the same naman yung mga facts na pinanggalingan. So, why the delay? Diyan pa lang, makikita mo na may problema itong si Remulla. Tila dinidribble niya. Pero may isa pang problema. Ano yon? Eto, panoorin nyo ito. Ay, panoorin. Basahin nyo ito. Kasi dito, nandito, nakatalakay, yung matinding posibleng mangyari. Eto po, yan. Nakita nyo yung balita na yan? Anong kinaugnayan yan? Malaki. Hindi, para sa kaalaman ninyo, baka kala ninyo maliit na kinaugnayan niya. Malaking kinaugnayan yan sa issue ngayon. Bakit po? Remember, eto pong pork barrel, o yung tinatawag na pork scam, kay Napoles po ito eh. Naalala niyo yun? Kay Napoles? Eto pong issue na ito ay same thing sa Ghost Project o yung Ghost Flood Control Project. Same shit, different names. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga mambabatas ever since. Pork barrel, PDAP, paiba-iba lang ang pangalan. Ngayon, ang program, insertion, flood control project, naintindihan nyo, nag-iiba lang. Pero lahat yan, katkong. Lahat yan, korupsyon. Lahat yan, pera ng taong bayan, tax ng taong bayan. Same. Nag-iba lang ng anyo para mailusot. Ano kinaugnayan ni Biason? Si Rufi Biason, ha? Ito. Para lang maintindihan nyo, dati pong congressman yan. At ngayon, mayor na ng Muntinlupa. Kamusta kayo dyan sa Muntinlupa? Puro lupa pa rin ba? Puro lubak pa rin ba? Ito pong na ito, yung peking NGO na ni Napoles, ay nahatulan po si Rafi Biason, si Rufi, ewan ko kung Rafi Biason. Ibig sabihin, guilty siya na anak ng tutsang kalabaw guilty na po siya. Kaya nga in-uphold. Ibig sabihin niyan, kasi nagpasa siya ng parang appeal doon sa unang conviction niya. Okay? At ano po yung conviction niya? Guilty siya sa graft. Ang nakakapagtaka, guilty siya ng graft. Although, naka-appeal siya, may hawak pa rin siyang posisyon ngayon. Naku, grabe. Ganyan kawalang niya at pwedeng salsalin ang batas ng ilang mga politiko. Kaya nga sabi nila, di ba? Meron silang bend the law. Hindi mo i-break yung law pero you can bend it. Parang ganito, ang parusa kay Rufi Biason ay 6 years at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Habang buhay na disqualification, oy! Sa paghawak ng public office. Isipin nyo hinatulang ka na ng Sandigang Bayan ng kulong at hindi paghawak ng public office, and yet you are here, Mayor of Muntinlupa. Ang labo, Gago! Kasi nga, appeal daw. Sige, di-appeal nyo ang mukha nyo. Linawin lang natin, hindi siya guilty sa malversation, Ibig sabihin, walang ebidensya na mismo ang nagnakaw o kumita mula sa pera. Pero guilty siya sa gross negligence. Sobrang kababayaan. Nako! Gago! Narinig ko na yan, mga kababayan. Narinig ko na yan. Narinig ko na yung sinabi na gross negligence ang ikakaso. Kanino yon? Kung narinig nyo. Kaya ang laki ng kinaugnayan nito sa issue ngayon.
Kanino yung gross negligence na yon? Di ba yan yung sinasabi nung ni Remulla? Minine conditioning niya na yung mga tao? Na oo, sige, pero pwedeng ano lang yan, gross negligence. He might not directly part doon sa, o kumita doon sa flood control project o doon sa insertion, pero gross negligence. I'm not sure kung si Remulla nagsabi niyan o ICI. I think it was ICI, sorry. Para sure lang, alam ko ICI. So yun yung parang sinasabi na gross negligence lang ang ikakaso kay Romualdez. So ibig sabihin mga kababayan, lusot pa rin po siya dito. Malaya pa rin siya. Katulad na nangyayari ngayon kay Rufy Biason. Mayor pa rin ng Muntinlupa ang kapal ng mukha. Gago! Hindi. Ewan ko sa inyo, mga taga Muntinlupa, bakit nyo binoboto to? Isipin nyo to Nakasuhan, ito po'y guilty. Ayan po, guilty po siya. Guilty siya ng gross negligence. Sa Tagalog, sobrang kapabayaan. Pabaya pala siyang ama, ama ng distrito niya noon, bakit nyo binotong ama ng Muntinlupa? Anak kayo ng... Tapos magagalit kayo pag may mga hindi nagawa dyan sa City Hall, hindi nagawa dyan sa Muntinlupa. Huwag na kayo magalit. Ano na yan? Guilty na yan eh. Hindi po ako nagsabi na guilty siya, Sandigang Bayan po yan. Yan po'y report. Siya po'y guilty. Bakit ninyo binoto pa? Sobrang pabaya nga siya doon sa distrito niya. Kaya nga siya naging guilty. Tapos, gusto nyo, pabayaan din kayo sa Muntinlupa. Kasalanan nyo na yan. Ba't nyo binoto yan? Ako'y nagsasalita lamang na ayon sa, sa report ng Philippine Star. At yan po'y may hatol. At ito, para lang sa kaalaman ninyo, noong November 2025, ayan, sinubukan niyang ipa-reverse ang hatol, kaya nga siya nag-appeal. Pero, ano ginawa ng Sandigang Bayan? Ayan, upholds. Ibig sabihin sa Tagalog, tinanggihan ng Sandigang Bayan. Kaya nanatili ang conviction. Yun. Gago! So, ibig sabihin, na-double whammy siya. Hindi lang pala isang beses. Ibig sabihin, hindi ko sasabing dalawang hatol Ang sinasabi ko, sinubukan niyang mag-appeal. Sinubukan niya sabihin na hindi kasi mali yung decision kasi maybe siguro he presented another I do not know evidence, pero still the Sandigan Bayan upholds yung decision nila. Hindi, guilty ka pa rin. Although ngayon nag-appeal siya sa Supreme Court. Okay? May last chance siya. Pero habang hindi binabaligtad ng SC, valid ang conviction. Malinaw na malinaw. Ha? Sabi nga dito, bakit hindi siya guilty na magnanakaw? Ayon sa batas, opisyal na gobyerno may responsibilidad na siguraduhin na ang pera na napupunta sa totoong proyekto, hindi ghost project. Pinabayaan ni Rufy yun. Ha? Tapos, eto pa matindi. Pinapakita nito na kahit hindi magnakaw, pwedeng makonbik ang opisyal kung napabayaan ng pera ng bayan. Bahagi ito ng malawakang kaso sa PDAP na umaabot hanggang ngayon kahit 2007 pa nag-umpisa. Since Mayor si Biason ngayon, malaking issue to ng credibility, political future niya. Kaya nga mga taga Muntinlupa, ewan ko sa inyo, ba't nyo pa binoto to? Pinabayaan na nga niya. Isipin mo kasi sa probinsya, mas malaki yung mga distrito Dito, baligtad Sa Metro Manila, yung district mas maliit yan compared doon sa buong city. Ito nga maliit na distrito na hinawakan niya dati, convicted siya na isa siyang pabaya. Convicted siya na pinabayaan niya yung distrito niya. Kaya nagkaroon ng ganyang paglulustay ng pera ng bayan. Yan, ganun katindi yun mga kababayan. Nalustay ang pera natin, pera ninyo.
Ha? Dahil pinabayaan niya. Kaya nga siya convicted. Sa maliit pinabayaan niya. Ngayon, nagbigay kayo ng responsibilidad na pangmalakihan? Anong kahunghangan yan? Anong kalokohan yan? Bakit niyo binigyan ng mas malaking responsibilidad? Pinabayaan nga yung maliit na responsibilidad. Ay, nako. At sabi ko nga sa inyo, ano relationship niyan sa ngayong mga nangyayari sa panahon natin ngayon? Ganyan din, same. Same. Dati, PDAF, pork barrel, DAF. Ngayon, ito, insertion and program, Ghost Flood Control Project. Yan din yun. Kaya nga, sabi nga nila, gusto mong malaman ang iyong future? Ang iyong future, gusto mong malaman? Alamin mo, nakaraan mo. Ito ang nakaraan ng isang opisyal na nakonvict dahil sa kapabayaan. Ano future niya? Mayor po. Gago! Opisyal pa rin ng gobyerno. Kaya nga ngayon, bantayan natin si Romualdez. Baka mamaya, remember, kinasuhan siya ng mas mataas pa. Malversation nga ang kinaso sa kanya. Tapos, dismiss yung malversation, nauwi lang doon sa gross negligence. Kay Romualdez, ang ikakaso lang, gross negligence. Baka pwede pa mauwi yan sa snatching din, biro na. Baka mas mauwi pa sa mas maliit na kaso. Kasi ganyan ang technique ng mga abogado eh. Ang mga abogado, magagaling sa ganyan eh. Yung pabababain yung kaso mo. Yung alam nila, guilty ka na doon sa kaso na yon. Kaya lang, ang gagawin nila, mamanipulahin nila yung perspective, yung mga facts, para bumaba yung kaso mo at mas mababa lang yung hatol. Kaya nga ako dati pa dati pa akong nag-react doon sa narinig ko na parang ang ikakaso lang kay Romualdez gross negligence lang, di ba? Kaya sabi ko, nako, lokohan na naman ito. Ay, nako.